Okay, sa mga oras na ito, mga kababayan, mayroon ho tayo makakapanayam, ang dating kalihim ng Department of Agrarian Reform at naging alkalde na rin po, at ang number one nominee ng Action Dapat Party List. Nasa linya na natin, si dating DAR Secretary Hernani Braganza. Mayong hapon, magandang hapon po. Welcome again sa Media House Express Bistag in Action, Secretary. Magandang hapon po, Kuya Alan. Medyo matagal-tagal na hindi po tayo hindi nakapagkwentuhan. Oo nga. Pasensya na po kayo sa boses ko. Nga. Umagal-gal. Kasi aling kami sa EDSA kanina, sinamahan namin sila Carobel Bolagcaster, San Pascual, doon sa isinagawang audit ng mga infrastruktura na ginawa po ng gobyerno. Kaya napapanahon po itong ginawa ho ninyo sapagkat magkakaroon po ng rehabilitasyon sa kahabaan ng EDSA. Okay, talagang totoo naman na mayroon hong uncomfortable para ho sa ating mga PWDs, may mga kapansanan po at saka mga lolo at lola, mga buntis, kung sasakay ka sa EDSA carousel. Kahit na nga sa MRT at LRT, lalo na kapag yung mga escalator, elevator ay hindi ho gumagana yung iba, mahirap talaga akitin ho ni lolo at lola at may mga kapansanan na napakataas. Ngayon, ano ang nakikitang mga kaparaanan ninyo kung sakasakali papalarin po ang action dapat sa Kongreso? Laking patulong po ito sa ating mga kababayan na may mga PWDs at mga lolo at lola. Sir, Secretary. Unang-una, Kuya Alan, para sa lahat ng commuters ng Metro Manila, una naming titignan yung halaga ng pamasahe. Yung una. Kasi person with disability ka man, lola ka man, lolo ka man, buntis ka man, diba? O may dala kang bata, senior citizen ka man, apektado ka ng presyo. Kasi tumaso ng parang 30 pesos yung dulot-dulo na biyahe. Dahil pinutol-putol yung langkisa ng mga boss na dating nagbabiyahe ng diretso sa EDSA. So, in other words, yung 30 pesos na yun, 600 a month yun, sa 20 days, pesos. Itagdag mo pa yung pamasahe sa tricycle o jeep bago makasakay ng bus, parang umaabot 1,000 isang buwan. Hindi ko ba? Ngayon, 4,000 yun sa loob ng, isang buwan, 4,000 sa loob ng isang buwan. Kaya isang kabambigas yun ang presyo nun. So, titignan. So, kung kami po ay pinalad sa dating eleksyon, kami po ay magsasaalang ng isang resolusyon sa Kongreso. Reviewin yung pag-i-issue ng prangkisa ng LTFRB. Kasi nakakalungkot, Kuya Alan, yung dating humigit kumulang na 3,000 na bumabiyahe sa EDSA na bus, naging 500 na lang Tapos yung 2,500, tinapon sa tabi-tabi. Di ba? So, ang nangyayari, nagkalugi-lugi o nalulugi yung ibang bus companies, nagsara yung kanilang mga kumpanya, nagtanggal ng mga tao, di ba? At ngayon naman, yung mga inilagay sa mga side streets, nakikipagagawa ng pasahero sa mga jeepney. So, malaking bagay yun na iayos yung prangkisa ng mga bus at ng mga jeep na bumabiyahe po sa NCR generally. Okay. Para maayos yung presyo ng pamasahe. Opo. Secretary. Go ahead po, okay, Secretary, yun hong mga bilanggit ho ninyo talagang marapat lamang po pero ang isa sa mga maaring asahan ng taong bayan, lalo na yung mga may mga PW, may mga kapansanan, sabihin natin, saka medyo may edad na. Ano nakikita ho ninyo po pwedeng gawin sa disenyo ngayon? Kasi ang kulang talaga diyan pera. Yung pinapapasukan ho ninyong ng aksyon na dapat makapangyarihan sapagkat nasa inyo ang power of the purse. Pondo ang kailangan diyan. Ano sa palagay ho ninyo ang pwede ninyong
nakikitang disenyo para komportable naman ang buhay ng ating mga kababayan? Kung ipagpipilitan po yung busway o yung carousel, escalator, elevator, sidewalk, banyo, yung kailangan ko doon. Ang problema sa nakita ho namin kanina, paano ka kaya maglalagay ng escalator, elevator kung idudugtong mo ito doon sa mga tinatawag po na Mount Kamuning o Mount Cambias. Oo. Na mga Totoo. di ba? Oo. Medyo Grabe masyadong matarik ho kasi. Oo. Anyway, that is an engineering problem na sa tingin ko man, kaya resolve ng gobyerno. Mhm. No, kasi that's the only way na magiging accessible ho yung EDSA busway. At ang sinasabi mo namin, kung ito ay safe and accessible, safe and accessible po para sa lahat. Hindi lang po para sa mga persons with disabilities, senior citizen, lolo, lola o mga buntis. Ang isang napansin lang ho namin kanina, mabagal yung pag-akyat mo, dumating ka sa gitna para sumakay ng bus. Kung ikaw ay nagkaroon ng personal emergency, Oo. naiihip. Oo. Number 1 o number 2, Number 1. boss. Walang CR. Oo. So kung ikaw ay PW, kahit ordinaryong commuter, babalik ka rin sa kabila. Di ba? Oo. Para sa sarili mong emergency. So, doon pa lang makikita mo biglaan yung pagtatayo nito eh. Kung kami lang ho ang masusunod o pakikinggan ng gobyerno, habang nire-rehabilitate nyo yung EDSA carousel, ibalik nyo kaya muna sa curbside yung dating pwesto ng mga bus sa kanan. Kasi doon po, unang-una may sidewalk. May sidewalk ko, pwede ka makigamit ng banyo sa mga restaurant o mga store na nandun. Pangatlo ho, makakatulong sa negosyo ng mga nasa kanan. Dahil yung pasahero nandun eh. Nung niligay mo sa gitna, yung mga pasahero, nawalan ng tao eh. Yung both sides of EDSA. Okay. Yun ang problema eh. Alam niyo po, may talagang punto po kayo doon sa sinabi ho ninyo, Secretary. Itong binanggit ho ninyo na ilalagay sa sidewalk area. Opo. Curbside. Curbside. Yung dati po. Oo, sa curbside. Sa dati. Ilalagay, ibabalik natin sa dati. Ano ang nakikita ho ninyo? Kasi ang isa sa mga dahilan kung bakit po inilagay po yan doon sa inner portion, ay para maibsan ang pagkakabulbul ng daloy ng traffic at para yun hong para sa mga pribadong sasakyan hindi masyadong mabalam, kung ibabalik natin dito, anong nakikita ho ninyong dapat mga pagbabago pa para ma-maintain ang sinasabing, na tinatamasa natin ngayon, fast lane, sa kabahaan ng EDSA? Totoo po yan eh. At ako po sumasangayon sa sinasabi niyo. Kaya lang, ang katanungan ko ho, naayos ba yung traffic para sa mga pribadong sektor? Halos ganun din pa naman po yung biyahe. Hindi naman ho nagbago talaga. Mabagal pa rin yung EDSA. Di ba? Opo. Ngayon, ang isang panukala nung membro ho ng Action Dapat na nominee, lagyan ho ng loading bay ng mga bus para hindi nagpipila-pila kapag nagsasakay ng pasahero. Pangalawa, tamang distansya ho ng mga sakayan ng bus, technically, yung mga bus stops. Tamang distansya para hindi po sumasabit. Pangatlo, lagyan mo ng barikada. Ngayon, yung pinanggalingan naman na bus, pwede mong gawing fast lane para sa pribadong sektor o yung tinatawag po na kung merong 2-3 pasahero, ang isang kotse o carpooling, doon sila dumaan. Secretary, yung pinag-uusapan natin ngayon, yung nandito na sa curbside, ang Yes, bus. Okay. Kasi habang nire-repair o nire-rehabilitate yung pong carousel, baka pwede na ibalik muna sa dati yung mga bus. Kasi kung tutusin nyo, barikada lang naman ho yung namamagitan sa mga bus at sa mga kotse.
Wala pong permanenteng istruktura ho eh, yung EDSA. Di ba? So, kung pwede mong ilipat, di ba? Pagamit mo yung kabilang kalye naman sa mga pribadong sektor. Ang dinadagdag lang ho namin, dagdagan ng loading bay at saka yung mga bus stops nasa tamang distansya. Kanina po, naobserbahan namin. Nandun po kami sa Q-Mart. Ako. May mga tao naglalakad sa gilid ho ng busway. Hindi po sa sidewalk. Ano yun? Delikado yun. Delikado yun. Pag may aksidenteng buson, salpukan ho yun eh. Tama. Nakita ho namin, may video nga ho kami. So tinanong ko bakit doon sila naglalakad, hindi dito sa kabila. Kasi kung tatawid pa sila sa kabilang kalsada, iikot ulit, tatawid ulit para makapasok ng busway. So siguro that requires enforcement din sa ating mga MMDA o kapulisan for that matter. So, but the point being is, yung sinasabi ko na Caromel, hindi talaga siya nakonsulta sa isyong ito at nadagdag gastos ho sila. Kasi kung hindi lang magamit ito, gagamit sila ng panibagong o ibang mode of transportation na kung minsan mas mataas ang pamasahe. Yun lang ho. Nakita naman namin kanina na labas kay Caromel, yung iba naman nakasaklay, o yung kahit na may kapansanan sa paa, naakyat naman eh. Babagal nga lang. Babagal lang, Babagal lang. Tapos nagkakatraffic ng tao kasi makitid yung hagdan. At ang sabi nila, parang kung maraming tao naglalakad, gumagalaw o umaayog. So, yun yung mga comments. Secretary, Mayor, Secretary, Mayor, o kung maaaring congressman na, ang, ano kaya kung sa palagay ho ninyo, ang gawin ng gobyerno, parang baliktarin, ang EDSA Carousel, doon na ipadaan yung mga pribado na malalayo ang pupuntahan o di kaya nagmamadali. Tapos yung bus, dito na sa curbside para naman, yung sinabi ho ninyo, yun hong business, yun hong konbinyente sa mga mananakay, nandoon pa rin. I agree with you, Alan. Sabi ko nga po, parang sa ibang bansa, kapag ang pasahero ng isang kotse ay 2, 3, 4, nilalagay sa fast lane. Fast lane, Fast lane o yung carpool lane. Di ba? Pwede ho yun. Pangalawa, mababawasan ang sasakyan na gumagamit ng EDSA, mas magiging malinis ho yung hangin. Kasi alam nyo, I'm sure medyo yung hangin po dyan sa EDSA dahil sa dami ng sasakyan. Dahil nakatengga yung mga sasakyan, syempre umaandar yung mga sasakyan, baka yung air quality may problema na, sakit sa baga ho yung katapat nun eh. Di ba? Tama ho. I agree with you. Pero sa palagay ho ninyo, pag gagawin po yan ng ating pamahalaan, doable pa ba kaagad? I mean, kasi itong gagawin ngayong rehabilitation sa EDSA ay parang good chance para makita natin na itong gawin muna natin. Baka mas maganda at saka obserbahan natin itong matakbo ng mga sasakyan natin ngayon. At kung okay naman, ituloy na natin. Panalo po ang plano ho ng aksyon dapat dito. Unang-una Caromel, pera ng tao yung gagamitin para iayos yung bus carousel. Taxpayers' money. Ngayon, kung hindi rin mai-improve yung accessibility, may maiiwan pa rin. Pangalawa, gaano katagal aayusin yan? Kailan ba inumpisa niya? Nung panahon ng pandemya, 4 na taon na. 4 na taon na nag-DTAs yung mga PWDs natin, mga buntis. Mga may dalang bata ho dyan. So, pangalawa ho, pag-isipan lang mabuti kung ano nga yung gagana. Tulad nga po ng sinabi nyo, di ba? Baka mas murang ayusin
o mas konting pera ang gagamitin kapag binalik sa curbside. Baka mas murang pera. At saka, Ah, pwede pang mangyari, mabuhay muli yung mga negosyo natin sa mga bases, ano, mabalik ulit sa oo. dati. Okay, Tapos huwag pwede. nang putulin yung prangkisa. Oo. Oo. Posible rin Posible na rin. itong mga bus kasi, Oo. pumayag din, mabawasan yung bus Para, oh, na dumadaan sa EDSA. Ito po yung medyo nalilito ko, no? Matagal na ako sa gobyerno. mm. Ipa-privatize daw yung carousel. So, Oh, anong ibig anong, sabihin ng ipa-privatize? anong significance? At palagay ho ninyo, aralan lang, kung baga sa palitaktakan lang, sa palagay ho ninyo, Oh, sa Secretary, ano po ang kahalagahan? Bakit naisip po ng ilan na i-privatize ito? unang-una, hindi mo pwedeng i-privatize yung carousel. Sa taong bayan yung gobyerno yun. Mhm, 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 Di ba? mhm. So baka ang ibig lang sabihin, ibibigay lang sa iilan o isang kumpanya o dalawang kumpanya yung mga bus na tatakbo dyan. Posible ho yun. O di kaya, pababayarin yung mga padadaan dyan. Galagyan ng toll fee. Well, Wa- I don't know. That's also a possibility kapag sinabi mo kasi i-privatize. Oo. Di ba? Pwede. So, dagdag gastos dun sa bus, Dagdag gastos. sa pasahero, Oo. nagka-leche-leche na. Pero sa tingin ko kung gagawin nila yan, it will defeat the purpose na maging mabilis ang takbo dyan sa EDSA ang mga sasakyan. Ano ho? Alam mo, Carmelo, historically, yung pribadong sektor ang sumalo sa usapin ng transportasyon sa Pilipinas. Private sector, di naman gobyerno eh. At sa ngayon, ang gobyerno lang, yung MRT at yung train na tumatakbo, galing Bicol, di ba? Yun ang pag-aari ng gobyerno. Pero majority of the vehicles, pribadong sektor. Ngayon, bigla mo silang bupurahin sa mapa ng pagninegosyo. Kasi gusto mo i-privatize. Alam naman natin yung ibig sabihin ng privatization sa Pilipinas. Mangilang-ngilan lang yung nakikinabang. Di ba? So, there is a possibility na maraming magsasalang bus companies. Imbis na 3-5 yung bumabiyahe, 50 na or something to that effect. Pangalawa, maraming mawawalan ng trabaho, konduktor, di ba? Driver. At posibleng mas dagdag o mas mahal na pamasahe. Pamasahe, pag pinasagot mo sa pribadong sektor, yung improvement niya, di ba? Siyempre, babawiin naman yun ng negosyante. Oo nga. Ipapatong yun. Pamasahe. Kaya, posibleng ganon. So, kaya doon sa mga nakikinig sa atin ngayon, alam nyo nang gagawin ninyo. alam na this. Alam na this. So, di ba? Kaya alam nyo na. Anong number? 26, di ba? 26. Kaya yung uulitin ko lang po, no? Habang kung balak talaga lang i-rehabilitate yung EDSA carousel at maisasama yung mga disadvantaged sectors, di ba? Ilipat nyo muna sa kanan habang inaayos nyo. Paggamit nyo sa pribadong sektor, carpooling, habang inaayos nyo. Tapos tignan natin kung paano ang takbo. Kasi nung una, ginawa nyo, walang konsultasyon eh. Sinalpak nyo na lang eh. Pwede. Diba? Oo, pwede po yan, Secretary. Dapat bibilis pa rin yung biyahe. Basta ang sinasabi lang ako. Pag-isipang mabuti yung paggastos ng pera ng taong bayan. And all taxpayers must have equal access sa serbisyo ng gobyerno. Di ba? Hindi yung may naiiwan, may pinipili. Secretary, Mayor, kayo na po ang, kung may parting words po tayo, kasi kapos na tayo ng oras, nasa inyong pagkakataon para manawagan sa mga nakikinig at nanonood sa atin, sir. Maraming salamat, Kuya Alan. Alam niyo kanina, hindi lang ho yung mga persons with disabilities, buntis, senior citizen, ang kasama namin.
Kasama rin po kanina yung mga bus owners o yung representative ng bus companies. Si Carlo Melo ay leader ho ng Action Dapat. Siya po ang aming personal na representante sa mga people with disabilities. Kung nagkwekwentuhan sa opisina, parang madali lang ayusin yung problema. O parang ganun ba kahirap talaga yun? Kanina, personal ho namin nakita yung hirap ng mga PWDs. Mga buntis, may dalang bata, may kapansanan, na umakyat ho doon. So, kanina ramdam namin yung pong kapakanan, yung pangangailangan ng mga disadvantaged sectors. So, sabi ko nga po, ipapaalam po namin ito sa taong bayan, mananawagan po kami sa gobyerno para tignang mabuti itong bus carousel na to. Na hindi lamang yung regular commuters ang napapaboran, ganon din yung private sector na gumagamit ng kotse. Tandaan po natin, ang problemang ito, na trapiko, ang nakitang solusyon, yung pong bus carousel, may naiwan. Dahil po sa trapiko, nanganak ng negosyo, di ba? Ng angkas, maraming nakamotor, sa kalsada, ng Grab. Ano? So in other words, balansin lang natin yung interest ng mga to para may maayos na hanap buhay yung ating mga kababayan at komportable at safe na bumabiyahe naman yung mga commuters nating kababayan. Yun lang po. Maraming salamat, Kuya Alan. Salamat po.